Noong umagang iyon, ang palengke ng San Mateo, na karaniwang maingay sa sigawan ng mga tindero, ay may kakaibang pakiramdam. Masigla pa rin ang mga tao, ngunit may bumabalot na tensyon sa hangin na parang hiningang pinipigilan. Ilang nagtitinda ng gulay sa kanlurang pasilyo ang nagtitinginan na lamang, ang mga ulo ay nakayuko. Tila takot silang masaksihan ang isang pangyayaring hindi dapat mangyari. Sa gitna ng dumaraming tao, isang matandang babae ang nakaupo, nakasandal sa haliging kahoy ng isang karenderyang tagilid na. Maliit ang kanyang katawan, ang mga buto ay bakat na sa ilalim ng kanyang luma at kupas na bestidang kulay lumot. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng basta-basta, at ilang hibla ng puting buhok ang kumawala at dumikit sa kanyang noo na basa ng pinaghalong pawis at alikabok ng daan. Ang pangalan ng matanda ay Lola Sepa. Isang katauhan na kilala ng marami sa palengke. Hindi dahil isa siyang tindera o pulubi, kundi dahil madalas siyang makitang naglalakad mag-isa, may bitbit na lumang bayong nayari sa hinabing dahon ng buri. Puno ito ng iba't ibang dahon, pampalasa at mga bulaklak. Alam ng mga tao na si Lola Sepa ay isang albularyo, isang manghihilot na nakatira sa gilid ng maliit na gubat malapit sa talon ng makiling. Ilang dekada na siyang tumutulong sa mga taga-baryo, gamit ang kanyang mga halamang gamot at tradisyonal na hilot. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit takot ang mga tao ng umagang iyon. Ang nagpatigil sa lahat ay ang dalawang pulis na nakauniporme at nakatayo sa harap ni Lola Sepa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagmamataas. Sila ay sina Corporal Reyes at Patrolman Gomez, mga miyembro ng pulisya mula sa istasyon ng munisipyo na matagal nang kilala sa kanilang pagiging mainitin ang ulo at walang awa. Madalas magreklamo ng palihim ang mga taga-baryo na ang dalawang ito ay mahilig mangikil sa mga tindera, humihingi ng pera para sa kalinisan o bayad sa pwesto na hindi naman kailanman naitala sa opisina ng pulisya. Ngunit, sino nga ba ang maglalakas loob na lumaban? At sa araw na iyon, sa hindi malamang dahilan, si Lola Sepa ang kanilang pinuntirya. Ang umagang puno ng sigwa ay nagsimula nang makita ng isang nagtitinda ng palamig, si Aling Puring, na hinarang si Lola Sepa ng dalawang pulis sa mismong pangunahing pasukan ng palengke. Ano ito, Lola? Mga ilegal na paninda ba ito? Sigaw ni Corporal Reyes, habang buong lakas na sinisipa ang bayong ni Lola Sepa, dahilan upang kumalat ang laman nito sa sahig. Dahon ng bayabas, luyang dilaw, tanglad, bulaklak ng sampag-ita, at maging isang maliit na supot na naglalaman ng puting pulbos na parang apog ay nagkalat sa maruming semento. Nagulat si Lola Sepa, nanginginig ang kanyang boses. Paumanhin, iho, mga sangkap lang iyan para sa gamot, hindi paninda. Dadaan lang ako para bisitahin si Nena sa baryo sa Hilaga. May sakit kasi siya. Ngunit walang pakialam si Reyes. Walang pag-aatubiling itinulak niya ang katawan ni Lola Sepa hanggang sa ito ay bumagsak. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang matandang babae na bumagsak sa maruming sahig ng palengke. Ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Tinitigan ni Corporal Reyes ang matanda na may matinding pagdududa. Huwag kang magsinungaling. May ulat kaming natanggap na nagdadala ka raw ng mga kakaibang bagay. Isa kang mangkukulam. Tinatakot mo ang mga residente gamit ang iyong mga itim na mahika. Sumabat si Patrolman Gomez na may mapanuyang boses. Naku naman, Lola. Sa panahon ngayon, naglalaro ka pa rin ng ganyan? Sumama ka na lang sa amin. Kung hindi, kakalag ka rin ka namin. Nagsimulang magbulungan ang ilang mga tao. May mga nakakakilala ng mabuti kay Lola Sepa. Mayroon ding ilan na medyo natatakot dahil sa mga chismis na mayroon siyang taglay na lumang kaalaman. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Ang malaking pagkakamali ay nag-ugat noong nakaraang gabi. Isang residente ang nag-ulat na may isang hindi kilalang tao na gumagala malapit sa kanyang bahay habang may dalang mga kakaibang bagay na tila isang alay o atang. Ayon sa balita, ang taong iyon ay matanda at nakasuot ng bestidang kulay lumot. Nang hindi sinusuri ang mga detalye o nagtatanong ng mas malalim, agad na napagpasyahan ni Reyes at Gomez na ang salarin ay si Lola Sepa. Ang totoo, si Lola Sepa ay naghahanap lamang ng dahon ng tawa-tawa kagabi para sa gamot ng kapitbahay na nilalagnat. Ngunit ayaw makinig ng dalawang pulis sa anumang paliwanag. Tumayo ka, sigaw ni Gomez habang hinihila ang kwelyo ng bestida ni Lola Sepa.
Pilit na pinatayo ang matanda ngunit mahina ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang payat na kamay habang tinitiis ang sakit. Ngunit kahit sa ganoong kalagayan, nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, kahit malabo na, ay walang bahid ng takot. Nang makita ang kapanatagang iyon, lalong nagalit si Reyes. "Huwag kang magkunwaring Santa Santita. Akala mo ba takot kami sa mga kung ano-anong kababalaghan mo?" Buong bagsik niyang sinampal ang pisngi ni Lola Sepa. Malakas ang tunog ng sampal na iyon at nagpatigil sa buong palengke. Ilang mga ina ang biglaang nagtakip ng kanilang mga bibig. Isang matandang lalaki ang yumuko ng malalim. Isang maliit na bata ang umiyak ng mahina dahil sa gulat. Ngunit walang sinuman ang kumilos. Ang krimen ay naganap ng hayagan sa harap ng publiko. Ngunit lahat ay nanahimik dahil sa takot sa pulisya. Doon nagsimula ang unang kababalaghan nang magsimulang tumulo ang dugo mula sa gilid ng labi ni Lola Sepa. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa hilagang bahagi ng palengke. Ang mga tuyong dahon malapit sa tindahan ng gulay ay dahan-dahang nagliparan. Bagamat mainit ang panahon kanina, biglang lumamig. Tumingala ng bahagya si Lola Sepa. Mula sa kanyang mga matang malabo, walang kakaibang kislap ng liwanag. Hindi galit, kundi parang kalungkutan na maihalong mas malalim na damdamin. Bumulong siya ng napakahina, halos hindi marinig. "Hindi ko nais na manakit ng sinuman." Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpainit ng ulo ni Reyes. "Ah, tama na iyan, Lola. Sumama ka sa amin ngayon." Pilit niyang hinila ang kamay ng matanda. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa pulso ni Lola Sepa, nagulat si Reyes. Ang katawan ng matanda ay napakalamig. Hindi karaniwang lamig, kundi lamig na parang humahawak sa isang lapida pagkatapos ng ulan. "Ano ito?" Biglang binitawan ni Reyes ang kanyang hawak. Tumawa ng mapanlait si Patrolman Gomez. "Hoy, takot ka sa isang matanda? Halika, kalagkarin na natin." Pinalitan niya si Reyes, marahas na hinila ang braso ni Lola Sepa. At sa loob ng ilang segundo, tumilapon si Gomez. Tila may isang hindi nakikitang puwersa ang sumuntok sa kanyang dibdib. Naitulak siya paatras ng 2 hakbang hanggang sa mabangga niya ang kariton ng isang nagtitinda ng prutas. Nalaglag at nagkalat ang mga mansanas. Lahat ng tao ay natigilan. Si Lola Sepa ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, hindi gumagalaw kahit kaunti. Hindi siya ang nagtulak, hindi siya ang umatake, ngunit may isang bagay na tumanggi sa marahas na pagtrato sa kanya. Sumigaw si Reyes. "Nagmumahi ka ba, Lola?" Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. May kaunting panginginig ng takot. Nagbago ang bulungan sa palengke. Nagsimulang mag-usap ang mga tindera. Kaya pala biglang lumamig ang hangin. "Narinig ko dati na asawa raw ni Lola Sepa ang dating tagabantay ng lumang libingan sa bundok. Sabi nila, may itinatago raw siyang lumang kaalaman na hindi dapat gamitin basta-basta. Yung agimat ng lambana, bulong ng isang binata na may takot. Agad na sinaway siya ng ilan, "Isle, huwag mong banggitin." Ngunit tulad ng dati, ang chismis ay apoy at mabilis itong kumalat. Si Reyes, na mas galit na ngayon kaysa takot, ay muling lumapit. "Akala mo ba matatakot kami sa mga ganyan-ganyan mo?" Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang manakit muli. Ngunit habang bumababa ang kanyang kamay, bigla itong huminto sa ere, hindi maigalaw. Sinubukan ni Reyes na pilitin, ngunit ang kanyang braso ay tila nakakandado sa tumigas na hangin. "Ano ito?" Dahan-dahang lumingon si Lola Sepa. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago. Hindi galit, hindi nakakatakot, ngunit napakalalim. Parang mga mata ng isang taong nabuhay ng napakatagal at nakakita na ng napakarami. "Iho, hindi ako lumalaban." Ngunit minsan, ang kalikasan mismo ang nagpoprotekta sa mga mahihina. Malumanay ang boses na iyon, ngunit nagpatayo ito ng balahibo ng lahat. Si Gomez, nakagagaling lang sa pagkatumba, ay nagsimula ng mamutla. "Reyes, umuwi na muna tayo," sabi niya nang nanginginig. Ngunit tumanggi si Reyes na umatras. Nakataya ang kanyang dangal. "Hindi. Kailangan nating dalhin siya. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na takot tayo sa isang mangkukulam."
Sa sandaling iyon, naubos ang pasensya ni Lola Sepa. Pumikit siya. Hindi niya nais na manakit ng sinuman. Hindi iyon ang kanyang paraan. Mula pa noong kabataan niya, nanumpa siyang hindi gagamitin ang kaalamang ipinamana ng kanyang pamilya maliban kung talagang kinakailangan. Ang kaalamang minana niya ay hindi pangkaraniwan. Karamihan sa mga tao ay naririnig lamang ang pangalan nito mula sa mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ang kaloob ng lambana, ang kakayahang gumaling mula sa anumang sugat, umiwas sa kamatayan at sinusuportahan ng lakas ng mga ninuno at ng kalikasan. Ngunit, ang kaloob na ito ay hindi para sa pagyayabang. May mga bawal, may mga kapalit. At karaniwan, pinipili ni Lola Sepa na lumayo sa mataong lugar upang hindi matuksong gamitin ito. Ngunit sa araw na ito, itinulak siya sa isang sulok na hindi niya nais na pasukin muli. Huminga siya ng malalim. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang yumanig, naramdaman lamang ng mga taong tunay na sensitibo. Ang mga ibon na nakadapo sa bubong ng mga tindahan ay biglang nagliparan. Ang hangin ay lumamig sa isang iglap. Ang palengke ay naging tahimik. Napakatahimik. Isang titig na nagpanginig sa kaluluwa. Idinilat ni Lola Sepa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, direkta niyang tinitigan sina Reyes at Gomez. Ang titig na iyon ay hindi titig ng isang ordinaryong tao. May bigat ito ng daan-daang taon. May anino ng matandang gubat. May tunog ng hangin na nagdadala ng mga panalangin ng mga ninuno. At kasabay nito, bawat tao sa palengke ay nakaramdam ng tila may tumusok sa kanilang dibdib. Isang sinaunang takot. Tila nakatayo sila sa gitna ng isang sementeryo sa hating gabi. Nagsalita si Lola Sepa. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit kalmado. Sinaktan ninyo ang isang taong walang kasalanan. Ipinahiya ninyo ang matanda. Ngunit kayo ay mga anak pa rin ng bayan. Hindi ko nais magparusa, subalit ang kalikasan ay may sariling mga patakaran. Agad na umatras si Reyes ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay namumutla. Anong ibig mong sabihin? Isang bagay na hindi nakikita ng mga mata. Muling umikot ang hangin sa paligid ng mga paa ni Lola Sepa, dala ang alikabok na kumikinang na parang mga durog na salamin. Ilang tao ang napasigaw ng mahina. Hinawakan ni Gomez ang kanyang dibdib, hirap siyang huminga. Tila pinipigilan ng mabigat na hangin. Sinubukan ni Reyes na tumawag ng tulong gamit ang radyo sa kanyang balikat, ngunit ang tunog mula rito ay puro kaluskos lamang, tila may interference. At nangyari ang isang bagay na nagpatigil sa buong palengke. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Lola Sepa. Nag-usal siya ng isang dasal. Isang sinaunang panalangin, hindi ordinaryong Tagalog, hindi isang wikang kilala ng karaniwang tao. Ang tono ng kanyang pagbigkas ay mababa, mahina, ngunit tila umaabot sa ilalim ng lupa. At habang binibigkas ang dasal na iyon, kumurap-kurap ang mga ilaw sa mga tindahan, at ang mga manok ay tumilaok ng hindi normal. Ang mga paninda ay umuugoy na parang hinihipan ng hangin mula sa ilalim. Isang sanggol ang biglang tumigil sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lola Sepa na para bang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Yumuko si Lola Sepa, pinulot ang kanyang nahulog na bayong. Hindi na niya tiningnan ang dalawang pulis. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina, halos isang bulong, mararamdaman ninyo ang bunga ng inyong ginawa. Hindi mula sa akin, kundi mula sa kung ano ang inyong ginising. Nagpanik sina Reyes at Gomez. Tama na, sigaw ni Reyes, ngayon ay talagang takot na. Tumakbo siya patungo kay Lola Sepa at sinubukang hulihin itong muli. Ngunit nang malapit na niyang mahawakan ang balikat ng matanda, ang kanyang katawan ay marahas na tumilapon paatras, na parang nabangga ng isang bagay na hindi nakikita. Bumagsak si Reyes at gumulong sa likod ng isang tindahan ng tokwa. Gumawa ito ng malakas na kalabog na nagpabagsak sa mga nakasalansan na paninda. Sumigaw si Gomez, Reyes. Siya, na kanina pa pinipigilan ang paghinga, ay dahan-dahang umatras. Lola, wag po kayong ganyan. Ginagampanan lang po namin ang aming tungkulin, sabi niya ng pautal-utal. Ngunit tiningnan lamang siya ni Lola Sepa sandali. Ang titig na iyon ay sapat na para mapaluhod si Gomez.
Ang kanyang mga tuhod ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Umalis ang matanda nang walang sinasabi. Pinulot ni Lola Sepa ang mga dahon na buo pa at inilagay sa kanyang bayong. Dahan-dahan siyang naglakad, nilampasan ang mga tao na ngayon ay nagbigay daan sa kanya ng napakalawak. Walang nangahas na humawak o pumigil. Walang nangahas na tumingin sa kanyang mga mata. At pagkatapos niyang umalis, huminto ang hangin. Ang ingay ng palengke ay bumalik. Ang amoy ng gulay at isda ay muling pumuno sa hangin. Ngunit walang nagsasalita. Lahat ay tahimik dahil ang kanilang nasaksihan ay higit pa sa anumang kayang ipaliwanag. At sa dulo ng palengke, nang si Lola Sepa ay halos maglaho na sa paningin, ilang tindera ang nanumpa na nakakita sila ng isang mahabang itim na anino na sumusunod sa mga hakbang ng matanda. Tila may isang bagay o isang tao na nagbabantay sa kanyang likuran. Hindi pa rin tuluyang nanunumbalik sa normal ang palengke ng San Mateo mula sa insidente noong umagang iyon. Bagamat bumalik na sa pagtitinda ang mga mangangalakal, ang mga bulungan ng takot ay naririnig pa rin sa bawat sulok. Lahat ay nagtatanong kung ano talaga ang nangyari, ano ang kanilang nasaksihan, at ano ang kahihinatnan ng dalawang pulis. Samantala, sina Corporal Reyes at Patrolman Gomez ay dinala ng mga residente sa outpost ng barangay dahil pareho silang nakaranas ng matinding pagkabigla. Si Reyes ay hinimatay ng halos 5 minuto, habang si Gomez ay nanginginig pa rin at hindi makatayo ng buhati ng dalawang tindero. Ngunit nang sila ay magkamalay, doon nagsimula ang serye ng mga kakaiba at nakakakilabot na pangyayari. Unang gabi may dumalaw kay Reyes. Ang bahay ni Reyes ay hindi kalayuan sa istasyon ng pulis. Isang simpleng bahay na may maliit na bakuran at pintuang kahoy na lumana. Noong gabing iyon, umuwi si Reyes ng maaga na may mahinang katawan. Ang kanyang asawa, si Elena, na kasalukuyang pinaliliguan ang kanilang anak, ay nagulat nang makita ang itsura ng kanyang asawa, maputla na parang kakatapos lang tumakbo sa isang maraton. "Mahal, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Elena. "Na aksidente," mahinang sagot ni Reyes habang nakaupo at hawak ang kanyang ulo. "Nahulog ako sa palengke. Okay lang ako." Ngunit si Elena, na ilang taon na niyang kasama, ay alam kung kailan may itinatago ang kanyang asawa. "Mahal, may gumambala ba sa'yo?" tanong niya ng mahina. Tinitigan siya ni Reyes ng masama. "Huwag kang maniwala sa mga ganyan-ganyan, Elena." Ngunit habang lumalalim ang gabi, eksaktong 2:30, nagising si Reyes dahil sa isang mahinang katok sa bintana. Tok, tok, tok. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tinitingnan ang dilim sa paligid ng silid. Tok! Tok! Akala ni Reyes ay pusa lang o kung anong hayop. Ngunit nang subukan niyang tumayo, biglang humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha kahit nasarado ang bintana. Tok, tok, tok. Sa pagkakataong ito, mas mahina at mas malapit. Nanginginig ang kamay, binuksan ni Reyes ang kortina ng bintana. Walang sinuman. Ngunit, eksakto nang gumalaw ang kortina, nakarinig si Reyes ng isang bulong. "Anak, bakit mo sinaktan ang mahina?" Napatalon siya paatras, nabangga ang aparador at bumagsak. Nagising si Elena at sumigaw, "Mahal! Mahal, anong nangyari?" Tanging naituro lang ni Reyes ang bintana. Ngunit nang tingnan ito ni Elena, wala itong laman, tila walang nangyari. Ngunit, alam na alam ni Reyes ang boses na iyon, ang boses ni Lola Sepa. At hindi na siya nakatulog muli noong gabing iyon. Ikalawang gabi, inatake si Gomez ng sarili niyang anino. Samantala, iba naman ang naranasan ni Patrolman Gomez. Nag-iisa siyang nakatira sa isang nirerentahang bahay malapit sa bukid. Pagkatapos ng insidente noong umaga, sinadya niyang umuwi ng maaga at ikinulong ang sarili. Nilalagnat ang kanyang katawan at ang kanyang ulo ay masakit na parang tinutusok ng karayom mula sa loob. Noong gabi, sinubukan niyang matulog. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Lola Sepa. Hindi ang bersyon na sinaktan niya, kundi isang bersyon na mukhang mas matanda pa, na may mga matang itim na itim at balat na maputla na parang bangkay. Biglang namatay ang ilaw sa sala. Kumurap-kurap din ang ilaw sa kanyang kwarto. At may narinig siyang mga yabag. Tok! Tok! Tok!
Napakabagal ngunit malinaw na mga hakbang. Pinigilan ni Gomez ang kanyang paghinga. "Sino yan?" "Sino ka?" sigaw niya. "Pulis ako, huwag kang magkakamali." Huminto ang mga yabag. Tahimik, tanging tunog lang ng orasan sa dingding ang maririnig. Tapos, mula sa sulok ng silid, nakita niya ang sarili niyang anino sa dingding, gumagalaw ng iba sa kanyang katawan. Tinitigan siya ng anino at dahan-dahan itong yumuko na parang nabalian ng buto. Sumigaw si Gomez at binuksan ang ilaw. Ngunit nang magliwanag, bumalik sa normal ang kanyang anino. Subalit, nanlambot ang mga tuhod ni Gomez. Hindi siya makatayo. Sa sahig, malapit sa kanyang mga paa, may isang tali ng dahon ng bayabas. Ang dahon na nakita niya sa bayong ni Lola Sepa kaninang umaga. Ikatlong umaga, lumalakas ang sumpa. Kinabukasan, parehong pumasok sa istasyon sina Reyes at Gomez. Ngunit, malaki ang ipinagbago ng kanilang mga mukha, maputla, may pulang mga mata, at nanginginig ang kanilang mga katawan. Akala ng kanilang mga kasamang pulis ay pagod lang sila o inaatake ng panik. Tinawag sila ng kanilang hepe, si Major Santos, sa kanyang opisina. "Anong nangyayari sa inyo? Magsabi kayo ng totoo ngayon." Nagsimulang magsalita si Reyes ng mahina. "Sir, baka po nagkamali kami ng hinuli." Kumunot ang noo ni Major Santos. "Anong ibig ninyong sabihin?" Ipinakita ni Gomez ang kanyang braso. "Sir, kagabi po parang may sumasakal sa akin pero walang tao." Dagdag ni Reyes, "May dumalaw po sa akin sa bintana." Minasahe ni Major Santos ang kanyang sentido. "Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Pulis tayo, hindi mga batang takot sa multo." Ngunit nang titigan niya ang mukha ng kanyang dalawang tauhan, alam niyang hindi ito katang-isip lamang. "Ano ba talagang nangyari sa palengke?" Seryosong tanong ng hepe. Yumuko si Reyes. "Sinaktan po namin ang isang matandang babae." Nagulat si Major Santos. "Isang matanda? Bakit?" Mahinang sumagot si Reyes. "Nagkamali po kami ng akala." At mula noon, nalaman ng hepe na ang problemang ito ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkakamali sa procedure. Nang magsimulang mapansin ng lahat, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakasakit ni Reyes at Gomez. Ang mga tagapalengke na nakasaksi sa pangyayari ay nagsimula na ring magkwento na mula ng araw na iyon, ang hangin sa palengke ay lumalamig sa mga partikular na oras. Ilang tindera pa nga ang umamin na nakakakita sila ng itim na anino na dumadaan sa mga pasilyo ng palengke tuwing dapit hapon. Muling pinag-usapan ang pangalan ni Lola Sepa. Ilang residente ang natakot, ilan ang nakonsensya, at ang iba ay naging mausisa. Ngunit, isang tao ang naglakas loob na hanapin ang katotohanan. Si Kapitan Jose, ang kapitan ng barangay at isa sa mga taong madalas tulungan ni Lola Sepa sa loob ng maraming taon. "Kailangan kong puntahan si Lola Sepa ngayon din. Kung hindi, magkakagulo ang buong baryo," sabi niya sa kanyang asawa. Nagdala siya ng ilang prutas, kaunting bigas, at langis ng niyog bilang tanda ng paghingi ng paumanhin. Naglakad si Kapitan Jose patungo sa bahay ni Lola Sepa sa gilid ng maliit na gubat. Ang bahay sa gilid ng gubat. Ang bahay kubo ni Lola Sepa ay nakatayo sa pagitan ng malalaking puno. Maliit ngunit malinis, na may mga dingding na kawayan at bubong na pawid na lumana. Nang makarating, naramdaman ni Kapitan Jose na napakatahimik ng paligid ng bahay. Walang tunog ng kuliglig, walang mga ibon, tanging ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin. Kumatok siya sa pinto. Tok, tok, tok. Walang sumasagot. Tok, tok, tok. Tahimik. Ngunit biglang bumukas ng kusa ang pintuang kahoy. At nakita ni Kapitan Jose si Lola Sepa na nakaupo, nakaharap sa bintana, at pinagmamasdan ang mga puno. "Lola, ako po si Jose. Nais ko pong humingi ng paumanhin," mahinang sabi niya. Hindi lumingon si Lola Sepa. Sinabi lamang niya, "Alam ko ang iyong pagdating." Sinabi sa akin ng hangin. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. "Kung gayon po, Lola, patawarin niyo na po sana sila." Malubha ang sakit ng dalawang pulis. "Takot na po ang mga tao. Nakikiusap po ako." Sa unang pagkakataon, lumingon si Lola Sepa.
Nagulat si Kapitan Jose nang makita ang mukha ng matanda, maputla na parang hindi kumain sa loob ng 2 araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Sinaktan nila ang isang matanda. Ipinahiya ako, inakusahan ng walang dahilan. Natural lamang na magalit ang kalikasan. Pero lola, mga tao lang po sila na nagkakamali. Pwede pa pong magbago. Kung hahayaan po natin, baka mapahamak sila. Tumahimik sandali si Lola Sepa at pagkatapos ay sinabi, ang kapangyarihan ng lambana ay hindi para pumatay, kundi para ipakita ang hindi nila nakikita. Nagtaka si Kapitan Jose. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang nararanasan nila ay anino lamang ng sarili nilang takot. Hindi ako ang nananakit, kundi ang konsensya nila ang nagpaparusa sa kanila. Pagkatapos ay tumingin si Lola Sepa sa kisam ng kanyang bahay, na tila may naririnig. Pero kung gusto nilang lumaya, sila mismo ang dapat na humarap sa akin. Hindi maaaring may kinatawan. Ang mapagpasyang pagtatagpo. Umuwi si Kapitan Jose at agad na ipinarating ang mensahe kay Major Santos. Si Santos, na sa simula ay hindi naniniwala, ay sa huli nagpasya na ihatid mismo sina Reyes at Gomez sa bahay ni Lola Sepa. Nang makarating, ang kapaligiran sa bahay ay mas lalong nakakakilabot. Ang hangin ay marahang umiikot. Nagliliparan ang mga dahon. Naghihintay na si Lola Sepa sa beranda. Lumuhod sina Reyes at Gomez nang hindi inuutusan. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Patawarin niyo po kami, Lola. Nagkamali po kami, nagkasala. Umiiyak si Reyes. Nakikiusap po kami, itigil niyo na po ito. Hindi napigilan ni Gomez ang pag-iyak. Sa unang pagkakataon, bahagyang umiti si Lola Sepa. Tumayo kayo. Hindi ako Diyos na nagbibigay ng parusa. Tagabantay lamang ako ng isang sinaunang kaalaman. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanila. Ang kaloob ng lambana ay hindi para sa paghihiganti, kundi para gisingin ang kamalayan. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ng 2 pulis ng salitan. Sa sandaling dumampi ang kamay ni Lola Sepa kay Reyes, agad na nanginig ang kanyang katawan. Ngunit, dahan-dahang nawala ang lamig na nagpapahirap sa kanyang dibdib mula pa kagabi. Ganoon din ang naramdaman ni Gomez. Ang kanyang mabigat na ulo ay biglang gumaan. Nawala po ang bigat sa dibdib ko, sabi ni Gomez, nagulat. Wala na rin po ang boses, hinaplos ni Reyes ang kanyang mukha. Tumango si Lola Sepa. Tinanggal na ang sumpa. Ngunit tandaan ninyo, mga anak, ang paglapastangan sa matatanda ay pagbubukas ng pinto sa kapahamakan. Yumuko ng malalim sina Reyes at Gomez. Ang pagwawakas, ang katarungang nanumbalik. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pinatawan ng matinding parusa ni Major Santos ang kanyang 2 tauhan. Inilipat sila sa Community Service Division, itinalaga sa isang baryo, upang tulungan ang mga residente at matutong maging magalang. Bumalik sa normal ang palengke ng San Mateo. Wala nang bigla ang malamig na hangin o kakaibang anino. At si Lola Sepa, bumalik siya sa kanyang tahimik na pamumuhay. Hindi niya gusto na makilala bilang isang nakakatakot na tao. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa, gumawa ng mga halamang gamot, at tumulong sa mga nangangailangan tulad ng dati. Ngunit, isang bagay ang nagbago. Nirerespeto na siya ngayon ng mga tao, hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto nilang nagpabaya sila sa pagpapahalaga sa isang matandang tahimik na nagkakalat ng kabutihan. At sina Reyes at Gomez ay naging buhay na halimbawa na ang kayabangan ay maaaring magdala sa tao sa bingit ng kapahamakan at na ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Lola Sepa sa beranda ng kanyang bahay. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga puno. Bumulong siya sa kanyang sarili. Ang kaloob ay hindi lakas. Ito ay isang paalala na dapat malaman ng tao ang kanyang limitasyon upang hindi niya sirain ang kanyang sarili. At dinala ng hangin ng hapon ang boses na iyon malayo sa kakahuyan. Mula nang maganap ang pangyayari sa bahay ni Lola Sepa, unti-unting nanumbalik ang kapayapaan sa baryo ng San Mateo. Muling naging maingay ang palengke, nagtatawanan na ulit ang mga tindera, at hindi na pinag-uusapan ng mga residente ang mga kakaibang tunog na lumilitaw tuwing gabi.
Ngunit may isang bagay na hindi pa tapos. Ang misteryo ni Lola Sepa. Ngayon, maraming residente ang nagsimulang maging mausisa, hindi na lamang takot, kundi tunay na nais malaman kung sino talaga ang matandang iyon. Saan niya nakuha ang kaloob ng lambana, at bakit palagi siyang namumuhay mag-isa, malayo sa karamihan? Ang katanungang ito ay umabot sa sukdulan ng isang araw, ay makatanggap ng balita ang munisipyo na ang isang lumang libingan sa gilid ng gubat ay biglang nasira sa kakaibang paraan. Hindi dahil sa hayop, hindi dahil sa tao, kundi tila ang lupa ay nabiyak mula sa loob. At sa lapida, nakasulat ang isang pangalan, Sepa binti Kadjo, pumanaw 1978. Ngunit malinaw na buhay pa si Lola Sepa. Nagkagulo ang mga residente. Isang bagong hinala. Napilitang bumalik si Kapitan Jose sa bahay ni Lola Sepa. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Major Santos. Tense ang mukha ng dalawa nang makarating sila sa bahay na kawayan. Si Lola Sepa ay nagwawalis sa bakuran, gumagalaw ng marahan, ngunit payapa tulad ng dati. Magandang araw po, Lola, nagsimula si Kapitan Jose. Magandang araw din sa inyo. Ano ang maipaglilingkod ko? Ngumiti ng malumanay si Lola Sepa, ngunit ang kanyang matalas na tingin ay nagpalunok kay Major Santos. Mayroong kakaiba sa matandang iyon. Isang kapanatagan na nagdudulot ng malamig na pakiramdam sa bato. Sinimula ni Kapitan Jose ang pag-uusap. Lola, nakatanggap po kami ng balita na ang libingan na may pangalang Sepa binti Kadjo sa gilid ng gubat ay nabiyak, na parang nahati mula sa loob. Tumigil sa pagwawalis si Lola Sepa, nanigas ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Major Santos na may bahagyang panginginig sa boses. At ang pangalan na iyon. Kapareho po ng pangalan ninyo. Naging napakatahimik ng paligid. Tumigil sa paggalaw ang mga tuyong dahon. Tila pinipigilan ng hangin ang paghinga. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina si Lola Sepa, hindi ko iyon libingan, ngunit iyon ay libingan ng aking pangalan. Nagkatinginan sina Kapitan Jose at Major Santos, nalilito. Ang dalawang pag-amin na itinago sa loob ng 46 na taon. Inanyayahan ni Lola Sepa ang dalawa na pumasok sa bahay. Sa loob, ang amoy ng bulaklak ng sampagita at sandalwood ay pumuno sa silid. Ang dingding ay puno ng mga lumang litrato. Litrato ng kanyang asawa, litrato ng isang maliit na bata, at litrato ng isang lalaki na mukhang isang tagabantay ng isang sagradong lugar. Dahan-dahan siyang umupo at nagsimulang magkwento. Ako nga si Sepa binti Kadjo, ngunit ang taong inilibing sa puntod na iyon ay ang aking lumang katawan. Agad na tumayo si Major Santos. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Pumanaw na po kayo. Tumango si Lola Sepa. Noong 1978, namatay ako dahil sa mataas na lagnat. Noong panahong iyon, ako ay 45 taong gulang pa lamang. Ang aking asawa, si Kadjo, ang huling tagabantay ng sagradong batis, ay hindi matanggap ang aking paglisan. Nagulat si Kapitan Jose. Si Lolo Kadjo. Hindi ba't iyon ang pangalan ng makapangyarihang tagabantay na nawala ng misteryoso? Sagot ni Lola Sepa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang matandang mukha ay tila nagpipigil ng matagal ng luha. Luha na natuyo na bago pa man pumatak. Taglay ng aking asawa ang kaloob ng lambana. Isang sinaunang kaalaman na ipinamana ng mga tagabantay ng kaharian, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa proteksyon. Tinitigan niya sina Kapitan Jose at Major Santos ng salitan. Binuhay niya akong muli. Ngunit ang buhay na ibinalik ng kaloob ay hindi pangkaraniwang buhay. Ngayon, nagsimulang gumapang ang takot sa kanilang dalawa. Kung gayon, Lola, immortal po ba kayo? Tanong ni Santos na nanginginig ang boses. Umiling si Lola Sepa. Walang immortal, iho. Ang kaloob ay itinatali lamang ang kaluluwa sa kalikasan. Maaari akong mamatay anumang oras kung tawagin na ako ng kalikasan. Kung gayon, bakit po nabiyak ang libingan? Tanong ni Kapitan Jose. Ipinikit ni Lola Sepa ang kanyang mga mata sandali. Dahil ang gapos ng kaloob ay nagsisimula ng humina. Napalunok si Major Santos. Ibig sabihin, mamamatay po kayo ulit. Ngumiti ng maliit si Lola Sepa.
lahat ng may buhay ay babalik kasama na ako. Ngunit, naging malungkot ang kanyang boses. Matagal ko nang nais umalis, subalit mayroon pa akong isang bagay na hindi pa natatapos sa mundong ito. Ang kanyang mukha ay naging napakalungkot. Nagtanong ng maingat si Kapitan Jose. Ano po yun, Lola? Tumingin siya sa litrato ng isang maliit na bata sa dingding. Ang aking anak. Ang 4 na sugat na hindi pa gumagaling. Noong unang panahon, si Lola Sepa ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Nestor, isang batang ipinanganak na may espesyal na marka sa likod. Isang marka na sabi nila ay madalas lumitaw sa pamilya ng mga tagabantay ng lihim. Ngunit nang mamatay si Lola Sepa noong 1978 at muling nabuhay ng walang paliwanag, si Nestor na nooy teenager pa lamang ay natakot. Inakala niyang hindi na tao ang kanyang ina. Inakusahan ng mga kapitbahay si Nestor bilang anak ng isang multo. Inapi siya ng mga tao. Maging ang kanyang mga kaibigan ay lumayo. Sa huli, tumakas si Nestor mula sa bahay. Mula noon, hindi na siya bumalik. Hinanap niyo po ba siya? Tanong ni Kapitan Jose. Hinanap ko siya sa loob ng maraming dekada, sagot ni Lola Sepa na nanginginig ang boses. Ngunit napakalawak ng mundo at ang aking edad ay hindi na tulad ng sa ordinaryong tao. Tinitigan niya ang kanyang mga kulubot na daliri. Nilampasan ko ang 4 na henerasyon. Nakita kong ipinanganak at namatay ang mga tao, habang ako ay nananatili dito. Ang iyak na pinigilan sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay pumatak. Minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay ng napakatagal. Ang 5 tanda ng pagdating. Pagkatapos ng pag-amin na iyon, dahan-dahang kumalat sa baryo ang balita na si Lola Sepa ay isang nilalang na may kaloob ng lambana. Ngunit, pinili ng mga residente na manahimik. Hindi nila ito ikinalat sa labas ng baryo dahil sa paggalang na may halong takot. Subalit, muling naganap ang mga kakaibang pangyayari. Ilang gabi pagkatapos, sa kalangitan ng San Mateo, lumitaw ang isang itim na ulap na hugis ipo-ipo. Kumidlat ng walang ulan. At mula sa gilid ng gubat, may narinig na mahinang tunog ng isang kubing. Tila mula sa ibang mundo. Agad na nalaman ng mga tao na may tinatawag ang kalikasan. At ang tawag na iyon ay hindi para sa isang ordinaryong tao. Ang pagbabalik ng tagabantay. Noong gabing iyon din, may isang taong dumating sa bahay ni Lola Sepa. Isang lalaking nasa 55 taong gulang, may dalang tungkod na kawayan at naglalakad ng may tiyak na mga hakbang. Ang kanyang mukha ay matigas at sa kanyang likod, malabo ngunit naroon ang isang birthmark na kahawig ng isang dahon. Huminto siya sa harap ng bahay na kawayan. Binuksan ni Lola Sepa ang pinto na nanginginig ang mga kamay. Yumuko ng malalim ang lalaki. Inay! Agad na umagos ang luha sa mga pisngi ni Lola Sepa. Nestor! Matagal silang nagyakapan. Isang yakap na naantala ng maraming dekada. Si Kapitan Jose at ilang matatanda sa baryo na naroroon ay naantig. Maging si Major Santos na pinakamatigas ay yumuko, itinatago ang kanyang mga matang nagluluha. Pagkatapos ay nagsalita si Nestor, bumalik ako hindi dahil tinawag ng tao, kundi dahil tinawag ng kalikasan. Malapit na ang iyong oras, inay. Ngumiti si Lola Sepa nang may pagtanggap. Sa wakas, maaari na akong magpahinga. Ang huling pamamaalam. Noong gabing iyon, ang buong baryo ay tahimik na nagtipon sa bakuran ng bahay ni Lola Sepa. Isang banayad na hangin ang umihip, dala ang bango ng sampagita at sandalwood. Ang apoy mula sa mga sulo sa bawat sulok ng bakuran ay matatag na nagniningas. Tila nagbibigay pugay. Nakaupo si Nestor sa tabi ng kanyang ina na nakahiga sa isang simpleng papag na kahoy. Matagal mo nang pinasan ang bigat ng kaloob, inay, sabi ni Nestor habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ako na ang magpapatuloy sa tungkuling bantayan ang batis at ang libingan ng ating mga ninuno. Tinitigan ni Lola Sepa ang kanyang anak ng malumanay. Ipinagmamalaki kita, anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Yumuko sina Kapitan Jose, Major Santos, at lahat ng residente. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina si Lola Sepa, halos parang isang dasal. Ang kaloob ay babalik sa pinagmulan, ang kaluluwa ay babalik sa lupa. Ako'y uwi na.
At sa isang huling hininga, umiti siya. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang naglaho, hindi nabulok, hindi basta nawala, kundi naging mga piraso ng puting liwanag na parang abo ng bulaklak na hinipan ng hangin. Lahat ng tao ay namangha. Ang mga piraso ng liwanag ay nagliparan patungo sa mga puno at nawala sa dilim ng gabi. Ang wakas ng kaloob ng lambana. Kinabukasan, ang libingan ni Sepa binti Kadyo na nabiyak ay muling nagsara, na parang hindi kailanman nasira. Si Nestor ang naging bagong tagabantay, nangangalaga sa mga sagradong lugar sa baryo, at nagpapaalala sa mga residente na huwag kumilos ng walang pakundangan sa mga mahihina at matatanda. Sina Reyes at Gomez ay naging pinakamabuting pulis. Madalas silang tumulong sa mga matatanda, natutong makinig, at hindi na muling inabuso ang kanilang kapangyarihan. Ang aral na iyon ay tumatak sa kanila habang buhay. At naaalala ng mga taga San Mateo ang isang bagay, na ang mga matatanda ay hindi lamang tungkol sa edad. Dala nila ang kasaysayan, mga panalangin, at kung minsan, mga lihim na binabantayan ng kalikasan. At ang paglapastangan sa matatanda ay nangangahulugang paglapastangan sa kalikasan mismo. Maaaring wala na si Lola Sepa, ngunit ang kanyang pangalan ay patuloy na babanggitin bilang alamat ng baryo. Ang lola na namatay ng 2 beses at nabuhay ng